ang inyong mga mahal sa buhay ay tawagin ko na stranded ngayon, no? Sa Libya dahil unang-una hindi sila makauwi din dito, wala pa silang Ayaw, ibigay ang passport. Oo, hindi inaayos. Klaro po 14 years, isang kumpanya ito. Ang kumpanya ay ang Jabel Oil Services. 9 months na hindi nababayaran. Ilang months na rin kayo, sir, dyan, na hindi rin nakakasweldo? Pareho, 9 months na rin? Running 10 na ma'am. 9 ngayon, 9. Nag-running 10. Merong explanation ang Jabel Oil Services na hindi daw sila binabayaran ng kanilang mga kliyente kaya hindi rin sila makapagpasweldo sa inyo. Nangangako sila pero napapako. Ang issue natin ngayon is that 14 years na, pabalik-balik naman doon, same employer, wala na ito silang mga tinatawag natin na recruitment agency. Diretso na po tayo sa DMW. Sir, ano po ang nagiging recourse or intervention para po dito sa ating mga manggagawa na hindi naman na po sila covered ng mga kahit na anong recruitment agency, ano? They've been in the company for 10, 12, 14 years, ang pinakamatagal. Hindi na susweldohan, 9 months na po. But they do live in a kind of accommodation, no? May pakain naman kahit papaano. Mayroon. Ang kanila pong estado ay mga balik manggagawa na po sila ng Libya, no? Oil companies, sila po ang employer nila. Ngayon, sakop pa rin sila ng Department of Migrant Workers at ang ating gobyerno ay tutulong pa rin po sa kanila, no? Mandato ng Department of Migrant Workers na tulungan lahat ng OFWs natin, whether agency or BM. BM yung balik manggagawa, ang tawag natin, ang classification sa inyo. Ilan po kayo halos lahat dyan? Sir Nelson, tsaka Sir Nolly, pila mo kabok diha? Sa site namin mga 14 kami Pilipino o 13. Okay? Dito, nasa mga 20. Dami na rin gustong umuwi. Ito, nasa tabi ko nga yung isa, naminaw. Nakinig sa akin, nakinig sa atin. Sige. 21 kami dito, ma'am, lahat, ma'am. Okay, ibang site 21. yan. So, 21 Dito tsaka 14. sa Wawa nga site ko, ma'am, kay Sa Wawa. Makilan. 21 na lang. Pero tuloy-tuloy ang operations? Yung iba, ma'am, nagtatrabaho pa. Pero ang iba, hindi na rin. Yung sa Dahil amin dito, wala. Sir Nelson, kayo yung nandyan sa Darha. Kayo yung halos 14, 15 kayo dyan. Mag-apa. Tigil ng produksyon. Ano ba ang meron dyan? Oil field. Okay. Wala nang operations dyan. Safe naman kayo, sir. Nag-operation pa, ma'am. Supply lang kasi kami dito, ma'am eh. Pero walang sweldo. Wala. Yun. Okay. Saan ba dinadala yung oil ninyo dyan? Tinatangki ba ito? Oo, may tangke dito sa tabing dagat, ma'am. Doon nakuha ng mga oil. Okay. So nakakapagtaka kung bakit hindi nila mabayaran. Yun ang ating issue ngayon. Yun nga, pinanong namin sa nakakataas dito. Wala ko, hindi niya sumasagot sa akin. Kahit anong gawin kong message sa kanila. Ano po ang next step po natin for the intervention? Opo, ang way forward natin dito, i-connect natin sila sa ating Migrant Workers Office Okay. na may sakop ng Libya, no? At kakausapin natin ang Philippine Embassy dyan, no? Para makipag-ugnayan doon sa Libyan employer. Kasi ang Libyan employer, dapat yan, pinapasweldo po ang ating mga manggagawa, no? So we will coordinate with our counterparts sa embahada, no? Nang sa ganon, makapag-reach out tayo sa ating mga employers, no? Wala tayong Migrant Workers Office sa Libya, Yes. but we will do something para po maumabot yung concern na hindi po sila pinapasweldo. Sino po ba ang kakausapin nila? Paano po namin mako-coordinate ito? Dito sa Okay. central office, kukunin namin yung pangalan, address, at saka contact numbers po nila. Okay. No? And then we can coordinate it with our concurrent na may jurisdiction sa Libya. No? Okay. And then yung concurrent NWO na may jurisdiction dyan, i-coordinate sa Philippine Embassy natin sa Libya para sa ganon, makapag-reach out tayo doon sa employer. Okay. Sir, meron po bang maaasahan na tulong itong mga pamilya na ito, ang mga manggagawa po natin? Kasi 9 months na walang sweldo. Ano po bang haharapin nila in terms of financial assistance? Definitely, meron po tayong tulong. May papaabot po sa kanila, no? Alam nyo, kung maaalala po natin, may alert level restriction ng Libya eh, no? Kung hindi ako magkakamali, nasa alert level 2 or 3 ito, kaya hindi tayo nagpapadala ngayon ng mga workers sa Libya. On a limited basis, nakiusap ang mga Libyan oil employers na padalhan sila ng mga BM. May mga dati na nilang manggagawa. No? Yes. May mga guarantee na pinirmahan yan
At may mga undertaking yan Okay. kasi hindi tayo pumayag na padala sila dyan ng walang mga undertaking. No? Tama. Kaya yon ang ating hihingin sa kanila. In-undertake nila na bibigyan nila ng sweldo at tutulungan nila sa lahat ng oras na pangangailangan. Kaya yan po ang gagawin po natin. Kailan po huling nauwi ang mga asawa ninyo? Ang akin, ma'am, dapat bakasyon niya nung December. Ngayon, ma'am, hindi siya binigyan ng ticket. Okay. Ngayon, ma'am, nung June 15, Dapat- nag-decide na lang siya na mag-resign. Hindi pa rin siya okay. binigyan ng ticket. Tumawag siya sa opisina, ang sabi daw ni Sir Mark, 3 to 4 months daw, matagalan daw siya kay exit. O bakit nung December na bakasyon, hindi man siya pinigyan ng ticket? Oo. Tapos ngayon mag-exit na, mag-resign na siya, matagalan pa rin. O ano yun? Mabuti sana kung binigay Sabihin yung natin, sahod. Finish contract na sana siya. Oo. Kailan yung last niya na alis? Kailan siya dumating doon? Yung 24. 24. Mhm. Okay. So, for sure, pasok siya dun sa sinasabi ng mga undertaking. Ano? Tain nyo, ma'am, Yung mister ko pong si Nelson, ma'am, umuwi po siya noong January 2. okay. Bumalik po siya ng February 18 kasi ang sabi daw sa kanya ng company, imbes mag-exit na siya, dadagdagan daw yung sahod niya. Kaya ito naman, nainganyo bumalik kasi O, meron kahit pa kami ako. pinapaaral na college. Ngayon, mula pagdating niya, ganun na nangyari. Wala pa rin sahod. Puro na lang mimo. At Yung saka- February yan. Nitong Opo. February 2026, Opo, ha? tapos yun, huminto na rin sila nung March or April, hindi na rin sila pumasok. Dahil ganun pa Nagwilga rin na po, siya. puro na lang memo. Baka meron pang gustong itanong mismo si Nolly at saka si Nelson. Ang itanong ko lang ma'am, kung paano kami makakuha dito. Kailangan namin yung makauwi na kami dyan. Ang kuhan talaga namin, kung sino namin dito, yung sahod talaga namin, kung paano kami tulungan ng mga kuhan. Dahil dito, parang wala eh. Nakatatlong pasa sa embassy dito, wala silang aksyon. Attorney Nung Bernard, Mayo- ano po ang tinitingnan natin na period for the processing po ng pagpapauwi sa kanila? Ito po, kapag natanggap natin yung mga detalye na hinihingi natin, immediately, tomorrow, i-endorse na natin kagad yan at papatulungan na natin sa ating MWO. Tayo po ang sasagot na sa kanilang pauwi. Opo. Kinakailangan makiusap tayo sa employer kasi hindi na ang obra na ididemanda mo pa kasi uuwi. Oo, kasi kung magdedemanda, they have to stay there. Magkano ba ang napapauwi sa inyo na pera sana? Magkano Tag-isang bulan talaga kasi wala silang bali eh. Yung sa kanya, lahat yan na ihulog yan sa bangko. Babait ng mga asawa ninyo. Kasi nasa desierto sila, paano sila makakuha sa sahod nila? Tama. Yung mga maintenance din ha? Yung mga maintenance Wala ninyo, na. wala na? Actually ma'am, yung dala namin yung maintenance, gamot, Pang 1 year lang. good for 1 year lang yun. Eh ngayon, naglaps na. Wala na rin kaming maintenance. Oh, buti nagbigay ng yung buwan pa yung nagbigay ng cash advance, yun, nakabili kami ng gamot. Eh, paubos na rin. O kung hindi magbigay, mamamatay kami dito. Kasi mga high So blood pag na. nagbibigay sa inyo ng cash advance, maliit lang na halaga. 100. $50 $50 lang ma'am. Ay, sus, Bawasan pa ng load namin. O para lang makatawag Mga kayo. bili-bili pa sa mga pangpabango mo, sa kilikili, pambili diyan. Kasi driver Huwag ka siya na eh. magpabango sa kilikili. Bahala silang mamatay Shuttle sa bus amoy kasi mo. yun. Hindi kaya sa Pilipino Kaya yan. naman din. Sa ibang lahi Tinan kaya mo nga yan. naman sa Pilipino, no? Iniintindi pa Wala signal eh. Kasi may mga baon yan sila. Bahala ng magutom. Niliready namin yung sa bago bumalik. Mga gamot Hindi nila. pwede sa Pilipino yan na mangyari. Niliready namin yan. Deodorant. Di bali walang tira man, basta mabango yung kilikili. Kasi yun lang ang walang libre sa kanila. Toothpaste, may libre yan sila. Sabon, shampoo. Libre yan. O, ang yun lang Para sa Kahit kilikili. na wala wala. kami problema dito, okay naman ang kain namin. Yung pamilya lang namin, nakakawa. Mapapauwi pauwi ang sila. mga mahal nyo sa buhay. Narinig na ni Yusek Bernard Olalia. Siya rin po ang mismong magbibigay sa atin ng updates. Ha? As soon as ito, actually, naibigay na yung detalye. Attorney Bernard, saan po ang pinakamalapit na MWO natin? Sa Saudi ang pinakamalapit po dyan. Opo. Abangan na lang po natin. Meron po ba kayong mensahe? Ito, sa kasama ko, katabi ko mamo, ayan mamo. Tama na ito, ma'am. Marami kami dito ma'am. Napapanood ka ng pamilya mo? Kaprin ko yung asawa niyan eh. Oh, kumustahin Sigurado mo? naka-update yan, ma'am. Naka-update. Visit ni Maki. Oh, sige.
Okay. Ma'am, kakausapin namin kayo off-air po, no? At from time to time kami rin po ay magbibigay ng update po sa inyo. Wala na po ba kayong mga mensahe? I love you. Mag-ingat. Ayan po, sige po. Mag-ingat na lang kayo dyan. Sana makauwi kayo kaagad. Huwag kang mag-alala pa, makauwi ka na. Inshallah. Pagdating ninyo dito, niregaluhan ko kayo ng deodorant. Sagot ko, deodorant nyo. Sobrahan pa ng tawas. Salamat po, Sir Nolly, Sir Nelson. Ingat po kayo dyan So, sa ma'am, maraming Libya. salamat po din po, ma'am. Buhay. Saludo po kami sa inyo, sir.